Samantala, nadiskubre namang overpriced at substandard umano ang mga ginawang dike dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. At dahil dyan, ito'y matapos na agad na mawasak ang nasabi mga proyekto ng mga nagdaang mga bagyo. Vin Pascua sa balita. Dismayado si Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor kaugnay sa nawasak na mga dike sa kanyang nasasakupan. Ang mga dike ay nasira dahil sa mga pag-ulan na dulot ng habagat at ng sunod-sunod na mga bagyong Dante, Emong at Goryo. Nang bisitahin ni Dolor ang mga dike kasama ang mga nasa mulawin na uhan, ay hindi siya pinapasok ng security official dahil wala itong maipakitang written request mula sa Department of Public Works and Highways. Dahil dito, uminit ang ulo ng gobernador at naghinala na mayroong itinatago sa kanya. Bukod sa Mulawin Dike, mas uminit ang ulo ni Dolor nang puntahan ang flood control project sa Barangay Tagumpay sa Nauhan na sinasabing ginastusan ng 1 billion pesos bawat isang kilometro na anyay pagsasayang lamang ng pera ng bayan. Sa haba na ho ng aking nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. You know, imagine nyo ha, all throughout. Walang bakal, pero ito meron. Salamat po ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH, maraming salamat po. At least, may isang bakal sa buong stretch na ito. Iginiit ng gobernador na bukod sa hindi siya sang-ayon sa disenyo ng nasabing proyekto, matagal na umano niya itong tinututulan. 2023, nireport ko rin ito sa inyo, at Director Pakanan. Sabi ko sa iyo, ayoko ng disenyo dyan. Nireport ko yan sa inyo. Paliwanag naman ni DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan, ng disenyo ay talagang masisira kapag tinamaan ng malaking bato at troso galing sa mga bundok. Lumalabas na ang 1 billion pesos pa lang na ginastos sa dike ay kalahating porsyento ng budget ng Kapitolyo na nasa 2 billion pesos kada taon. Vin Pascua para sa mata ng Agila, Batatag, Batapang, Batapa.